Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ito na nga mga kaibigan, Attorney Nicholas Kaufman hindi na po nakapagpigil at ibinulgar na po ang katotohanan dahil hindi na nga po niya kayang masikmura ang ginagawang estratehiya ng grupo ni Attorney Cristina Conti at Attorney Joel Ruiz Butuyan ay ibinulgar na po niya ang katotohanan. Ayan, ang mga abogadong ito kasi na nagpapakilalang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing ay nagpapakalat ng maling balita at impormasyon. Ayan, so nais kasi nilang ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo na walang kwentang abogado, hindi mahusay, hindi marunong itong si Attorney Nicholas Kaufman. Kaya ang nais nilang ipakita sa taong bayan ay palpak itong abogado ng depensa. Okay? So, nalaman natin noong mga nakaraang buwan na di umano ay naghain ng petisyon itong si Attorney Nicholas Kaufman na yung mga ebidensya na magdidiin kay former President Rodrigo Roa Duterte, yung mga biktima di umano ng extrajudicial killing, kung ito po ay makikipag-participate laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, ay kinakailangan nilang magpresenta ng passport, ng national ID, SSS, ayan. So, hindi po pala yun totoo. Okay? Hindi po yun ang hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman. Bakit daw niya hihilingin yun kung hindi naman daw yun ang requirements ng ICC? Nasa prerogatives po yun ng ICC kung tatanggapin at magkakaroon ng regulasyon sa pagtanggap sa mga biktima na magpepresenta o willing makipag-participate laban sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya wala raw rejection na nangyari. Kasi ang nais sabihin at ipaalam o ipinagkakalat ni na Attorney Joel Ruiz Butuyan, Attorney Cristina Conti, ay na-reject itong hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC judges. So bakit mare-reject kung hindi naman daw niya ito hiniling? Okay? Ang katotohanan, ang sabi ni Attorney Kaufman, I never made a formal request that got rejected. All we did was give our opinion to an internal part of the ICC, not the judges themselves. No? Ito pa po, ang sabi ni Nicholas Kaufman, I was not trying to block victims. I wasn't trying to exclude victims from the case. I only said that based on Philippine Social Security system rules, there are certain ID requirements. I was just pointing out what's normally accepted in the Philippines to verify identity. That's it. Yun lamang po pala ang hiniling ni Attorney Nicholas Kaufman. Hindi niya sinabi na magpipresenta ng passport, ng national ID system, o gawing istrikto ang mga requirements to become part of the prosecution. Okay? Ito pa po yung sabi niya. Those two activist victims representatives weren't official representatives. Ito po ang pinakamabigat na katotohanan, mga kaibigan. Itong dalawang abogadong ito na si Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan ay maiingay lamang sa social media, pero hindi pa pala sila ganap na representatives ng mga biktima ng extrajudicial killing. Hindi pa sila, So, ito po ang mahirap. Paano kapag yung mga biktima ng extrajudicial killing yung mga peking biktima, yung mga tanim biktima na yan, dalhin na sa ICC,
siyempre gagastusan ng gobyerno yan. Eh kung hindi pala sila ang magiging abogado ng mga ito, di iniwan nila sa ere itong mga biktima na ito, no? So, we're speaking in public as if they are officially represent victim, but at that point in time, they didn't. The official group that represents victims in ICC cases is called the Office of Public Counsel for Victims, and that wasn't them. Naku po, hindi pala sila yung magre-represent talaga. Office of Public Counsel for Victims pa lamang. So, ang ingay-ingay daw ng dalawang ito, no? Ang ingay-ingay daw ng dalawang ito, samantalang hindi pa naman sila tanggap, hindi pa naman sila accepted, hindi pa sila yung representative talaga ng mga biktima. Pero kung makapag-ingay at makagawa ng balitang peke, ay wagas. Ay, nako po mga kaibigan. Eto pa, this was an internal response, not a formal motion to the judges. He explains, no? We were replying to the BPRS, the internal unit that handles victims' applications. We weren't asking the judges for anything. So the whole idea that something was rejected is false. Okay, yan po, di ba mga kaibigan? So sana maintindihan ninyo yung naging paliwanag natin, no? Ang gustong palabasin kasi nitong sina Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan ay lahat ng mga ginawang aksyon ng abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte ay panay reject, panay palpak, hindi tinatanggap ng ICC. Yun ang gusto nilang palabasin at ipaalam sa publiko. Kasi nga naman, pag ganun na nagsuggest itong si Attorney Nicholas Koopman tapos mare-reject pala ng ICC, di ibig sabihin wala siyang kwentang abogado, hindi siya mahusay, hindi siya marunong. At yun ang nais nilang ipakita sa taong bayan. Pero ito na nga, bumuelta na si Attorney Nicholas Koopman kasi siyempre pangalan niya yung nakataya dyan. Alangan naman hindi pa siya magsalita at hindi pa niya ipagtanggol ang kanyang sarili, no? Ito na, bumuelta na. So sinabihan na niya na itong sina Attorney Cristina Conti at Attorney Joel Ruiz Butuyan, kung makapag-ingay, wagas, hindi pa naman sila pala ganap na abogado o representative ng mga biktima. Pangalawa, ay hindi naman talaga hiniling ni Attorney Nicholas Koopman sa ICC judges na gawing istrikto ang mga requirements sa mga biktima ng extrajudicial killing, no? Ang sinasabi lamang ni Attorney Nicholas Koopman ay kung kikilalanin ng isang individual o ang isang tao dito sa Pilipinas, siyempre may mga ID-ing ipepresent. Siyempre ito yung social security number, no? So yun lamang ang hiniling, pero hindi po niya ito hiniling sa ICC judges. Sa internal lamang po ito ng ICC. So, eto, pakinggan ninyo kung ayaw ninyong maniwala sa aking sinasabi. At kung naintindihan naman po ninyo ang aking paliwanag mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video. At kapag sinishare po ninyo ang video na ito, ipaliwanag din po ninyo sa inyong mga kakilala at para maintindihan din nila kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Huwag lamang po nating i-share, no? Kailangan po ninyong ipaliwanag para malaman natin kung naintindihan din ninyo itong mga paliwanag na ganito. Sandaan ninyo mga kaibigan, kapag nagtulong-tulong po tayong ipakilala, ipaliwanag ang katotohanan, mas madali po itong mauunawaan ng mas marami. Kesa yung share lang po tayo ng share tapos hindi naman natin na i-explain masyado, hindi natin na i-elaborate, di ba? So, maganda na po na naipaliwanag natin ng maayos sa paraang naiintindihan natin. Alright? So, maraming salamat. Panoorin natin si Attorney Nicholas Koopman. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. ICC judge's rejection of your proposal, do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butuyan and Cristina Conti
who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defence asked for. This is a response that the defence made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Yeah. So do you think the ICC sets dangerous precedent by relaxing documentary requirements, particularly in highly politicized cases like this? Once again, this whole issue of it being a dangerous precedent is not something that we created. It's something that's in the minds of Joel Butian and others.